Mr. Chair, dapat ibalik yung buong ibalik yung buong confidential funds dahil hindi yan makakapag-justify nito kahit nasabihin pa natin sa COA yan. Hindi ko matatanggap, Mr. Chair, na ito yon, no, na pwedeng itong pan-justify dito sa sinasabing PPA. Tingin ko para doon sa sa YSL o YLS. So ito para dito sa number 1 PPA po. So yung abuse prevention and control within the school, asan po yung outcome and accomplishment report? Kung ito for 1 year ng PPA 1, asan po yung accomplishment report ng number 2 PPA? Kasi nakalagay dito, reduce abuses against learners. So meron ba tayo, Mr. Chair, na base data kung ilan po yung abuses within the year? Kaya nasabi ni BP at nasabi ni Fajarda na na-reduce na daw po yung abuses against learner. Asan po yung accomplishment report nito? Kasi hindi natin pwedeng tanggapin lang ito na ganito lang. Mr. Chair, where is it? Mr. Chair, ito lang po yung na-receive namin. So, at that time po, na-deem sufficient na sa payment of rewards po. Ito, sufficient na? Sufficient na po ito dito sa 4 na PPA, Mr. Chair? I cannot accept that. Kasi nakalagay dito, reduce abuses against learners. Ano ba yung baseline? Paano na-reduce? Ilan yung number? Payment of reward, 2 million, 2.95 million. Purchase of supply, 2.69 million. Payment of incentives and traveling, etc. Makikita nyo dyan Mr. Chair. Purchase of information, 2.2 million. May 10 million dito, reduce abuse against learners. So, paano natin masusukat yun? Mr. Chair, ako po mathematics teacher ako. Gumagamit kami ng rubrics. At kami, yung mga teacher, sinusukat sa kung ano yung nagagawa nila. Pero kung ganito, alam niyo po, hindi to papasa as teacher. Kung ganito po, hindi po ito papasa or hindi ito magkakaroon ng, ng record ng BS or S. Baka NI pa to. Kasi wala itong, wala itong justification. So sinasabi ba ng COA, ito na for the whole year, Mr. Chair, yung para sa justification ng 150 million. Mr. Chair, dun lang po sa rewards, yung 15, yung sa payment of rewards lang po yun. Hindi po... Hindi, kaya nga gusto ko makita yung accomplishments. Gusto natin makita yung actual outcome. Ano yung actual outcome? Tinanggap ko na nga yung number 1 O di sige, ito meron ito. Kahit na hindi ito katanggap-tanggap, Mr. Chair, kung bubusisiin ko pa yan. So, asan po yung pag-reduce? Next, eliminate illegal activities within schools. Okay, eliminate illegal activities. Ano ba yung mga illegal activities within the school? Ano yung baseline data? Ano yung mga na-eliminate? Ano-ano tong mga illegal na ginagawa sa loob ng eskwelahan? Meron po ba accomplishment? Conducted surveillance in 119 areas, 100% implementation of activities. So what's this? Walang meaning ito, Mr. Chair, sa atin. Kung titignan natin, kung talagang bubusisiin talaga natin itong confidential funds. So kung ganito yung sinubmit, tinanggap nyo lang yan, tapos sasabihin nyo, ang kulang lang ay yung pagkapaliwanag ng rewards. Kung ako yung auditor, Mr. Chair, hindi ko tatanggapin yon. Ano-ano yung mga sinasabing outcome nito. And next, anti-extremism, terrorism programs, gather information necessary implementation of general peace and order within the department. Ano po yung outcome nito? Ano po yung patunay nito, Mr. Chair? Yung certification din, Mr. Chair. Like yung iba po may kasamang terrorism, physical harm, criminalities, and drug abuse.
It's the same po, yung certification din po. So meron kayo ng certification. This the same po na yung sinubmit po ng... Well, Mr. Chair, hindi po katanggap-tanggap ito na pinayagan ng auditor natin. Etong sinabi ko na, no, hindi masusukat, no, sa kahit na ano. Tapos gagastos tayo ng 150 million na confidential funds minus 37 million. So, hindi po katanggap-tanggap to. Ngayon, Mr. Chair, na alam mo na, ngayon alam na ng COA na ito ay para sa justification ng 1 to 4 na PPA. Bagamat din natin tinatanggap, Mr. Chair. At sinasabi ng Philippine Army na hindi daw ito related sa DepEd activities nito. So, anong ibig sabihin niyan, Mr. Chair? Ito po ay support po ng success ng information Well, gathering. naiintindihan niyo po ba ako, Attorney Gloria? Hindi nga ito yung support Kasi sinasabi nila, different ito na activities na separate na ginagawa ng AFP. Opo, pero... So bakit gagamitin mo ito dito sa liquidation? At bakit tatanggapin ng COA na ito yung pang-justify doon sa million na confidential funds ni Sara Duterte as DepEd Secretary? Yun po, yung sa... to prove yung success nung program. No, this is not the success. Success siguro ng Hindi po. Success nung information gathering related to the program po of DepEd and collaboration po yata Well, kasi ito. hindi ko yun matatanggap, Mr. Chair. Talagang, mayroon talaga tayong gagawing batas para mapahigpit talaga natin and even yung pag-audit ng mga confidential funds, Mr. Chair. Hindi nyo pwedeng mag-submit, kahit na teacher ka, mag-submit ng ganyan yung bata. Siyempre, babasahin mo, scrutinize mo, i-gradean mo. Pero ito, Mr. Chair. So, yun lang, Mr. Chair, ang ano ko dyan, dahil nalaman na ng COA na hindi ito yung mag-justify noong confidential funds ng DepEd in 2023. Mr. Chair, dapat ibalik yung buong ibalik yung buong confidential funds dahil hindi yan makakapag-justify nito. Kahit nasabihin pa natin sa COA yan, hindi ko matatanggap, Mr. Chair, na ito yon, no, na pwedeng itong pang-justify dito sa sinasabing PPA. So, yun lang, Mr. Chair, no, kung ito yung magko-cover ng lahat ng accomplishment nitong 150 million na confidential fund minus 37.5 million, ay hindi ko po matatanggap, Mr. Chair. So, yun lang, Mr. Chair, at meron tayong dapat na gawin kaugnay dyan. Okay, thank you. Before we wrap up this hearing, the Chair would like to recognize the Honorable Congressman Romy Acop.